merong kalawang bahagi sana itong aking isi-share sa inyo, mga ka-low-carb. Ito naman yung gusto kong i-expound pa para sa kabutihan ng mga followers natin for another 30 minutes sana, yung bakit ano ang halaga, ano ang katwiran, bakit nag-intermittent fasting samantalang kasabay ng tayo ay naglo-low carb, ano? Yun yung una. Ang pangalawa na punto ay ano ang nangyayari sa atin katawan, ano? Sa loob ng sinubukan niya dun sa 2 meals a day, 18 hours siyang walang kinakain, yun yung fasting niya, ano nagaganap sa ating katawan? Doon sa ating metabolism, paano nagaganap, paano nangyayari? Gusto kong i-share sana yun, no? Excuse me. Pangalawa, nung siya ay sinubukan na niya ang 1 meal a day siya, nag 1 meal a day siya, so therefore, more or less 23 hours siyang naka-fasting. So, isang oras lang siyang kakain, within the span of 1 hour, doon siya allowed na kumain. So, ano nangyayari doon sa ating katawan in a period of 23 hours or 24 hours? So, yun ang kwan, yun ang ano ang scientific basis or ano research dito, ano mga karanasan ng mga low carb living practitioners dito sa ganitong practice, dahil nakita naman natin masigla payat siya ngayon, ano, dahil sumobra ang kanyang intermittent fasting ng almost 3 months ng 1 meal a day, so nabawasan talaga ang kanyang timbang at lumagpas siya doon sa ideal weight niya of 65. Ang dapat na ideal weight ng taas ni Michael na 5'7" is 60 kilos to 70 kilos. Yun yung range dapat. Anywhere doon sa ganoong timbang is ideal weight sa kanya, no? At nakakatuwa na doon sa kanyang mga plano ngayon ay gusto niyang maibalik yung kanyang weight dahil masigla siya, pero kailangan niyang isabay yung kanyang makamit yung tinatawag na goal weight or ideal weight, that is 65 kilos. At natutuwa ako doon, ano? So ipahintulot nyo mga kasama at mga ka-low carb, iiklian ko na lamang itong second part, second and last part na matalakay ko ng maikli ang general concept ng intermittent fasting at ng tinatawag na pagpasok ng ating katawan doon sa tinatawag na autophagy. So, autophagy at intermittent fasting, ano ang kaugnayan nito doon sa anong nangyayari doon sa ating mga katawan kapag ka nagaganap, ginagawa natin ang intermittent fasting. Okay. Maikli na lang mga low carb at mga taga-subaybay, idudugtong ko ito bilang pag-substantiate, ano, doon sa naging karanasan ni Michael. Okay. Karaniwan mga kasama, mga ka-low carb, ang ganito, meron akong inilabas na, ito muna i-point out ko, no? May article akong inilabas 2 days ago, The Myth of Breakfast, no? Nakagisnan kasi natin ng mga tao, no, sa buong mundo na 3 meals a day tayo, no? So may tinatawag tayong breakfast, may tinatawag tayong lunch, may tinatawag tayong dinner, no? So generally 3 beses na kumakain ang mga tao. Habang tumatagal dito sa modern living na, no, paglaganap na ng mga pabrika, ng mga fast food convenience store, ay over the counter na bibili na natin ng iba't ibang mga pagkain, kung saan ito naman ay mga high carbohydrates ang content nito, no? At hindi siya yung nutrient dense na mga pagkain. Sa katunayan, liban sa 3 meals a day, ay nadagdag pa ang may snack na sa umaga. Kahit na nasa trabaho tayo, kahit wala tayo sa trabaho, nag-snack tayo in between meals. Karaniwan, alas 10 ng umaga yun, ano? Pagkatapos ng lunch ng alas 12 to 1 o'clock, sa hapon meron din tayong snack. So, ilan na yon?
So, 5 meals na yon, ano? 3 meals a day, breakfast, lunch, dinner, tapos merong snack morning, snack sa afternoon. In fact, meron pang-anim na meal. May midnight snack pa, no? Sa katunayan, on the average, ang mamamayan ng mundo ay on the average pinakamahina ang 3 beses na kain sa maghapon. Ang ilan ay umaabot ng 6 na beses na kumakain sa maghapon sa loob ng 24 hours. At ang isang hindi maganda rito, ang kinakain ng karamihan ng mamamayan ng mundo ay hindi nutrient dense. Sabi ko nga, meron akong article na inilabas na ang carbohydrate ay hindi siya essential na pagkain, yung carbohydrates. So ano ang mga essential na pagkain? Dapat doon yung meat, lahat ng klase ng meat, fish, lahat ng klase ng seafoods, eggs, at iba pang mga non-starchy anong tawag dito? Non-starchy vegetables, no? At pinagbabawal natin itong mga root crops na ito. Okay. Kung ikaw ay nag-low carb, pumasok ngayon ang iyong pagkain sa nutrient dense at inalis mo na o binawasan mo na significantly ang mga low carb. Kabilang dyan ang bigas, ang kanin. Dati ay only rice ka, inalis mo na yan. Ano? Kumakain ka ng noodles, kumakain ka ng pasta, ng mga karaniwan sa atin, ng mga burger, at lahat ng klase ng tinapay, including pandesal, at mga sweets, pati mga juice, mga fruit juice. So lahat yon ay combination of glucose and fructose. Yung glucose ay mula sa mga cereals, sa mga butil, at yung mga fructose naman ay sa lahat ng mga pagkain natin na nakakain natin mula sa prutas, at yun yung na-absorb ng ating katawan. At yun yung lumilika kalaunan ng mga sakit o mga metabolic disorder kung tawagin natin. At karaniwan dyan yung hypertension, karaniwan din dyan ang diabetes, overweight, obesity, fatty liver, kahit na hindi ka magiinom, non-alcoholic fatty liver, at the thyroid imbalance, hypothyroidism, hyperthyroidism, PCOS, GERD, at iba pa. No? Maraming mga sakit ang nalilikha dulot ng mga carbohydrates na yan. Yun yung rational naman kay Michael kung bakit nag-revolutionize siya ng pagkain mula sa high carb tungo sa low carb. Okay. So, ano mangyayari sa katawan natin? Magsimula tayo sa ganito. Mula sa unang yugto ng early stage ng fasting. Baka hindi conscious yung iba sa atin, pero ganito. Mula sa 8 hours hanggang sa tinatawag na 12 hours, 8 to 12, ay na hindi tayo kumakain. Ano ba yung period na hindi tayo kumakain? Palagay natin ganito. Nagtapos tayo sa huling kain natin ng dinner, let's say dinner is 6 or 7. Matutulog tayo. Kakain tayo kinabukasan uli ng 7 o'clock. So ilang oras na yon? Yung pagitan na yon. Yung natulog ka hanggang kinabukasan, that is 12 hours. So 12 hours kang hindi kumakain at ang iyong katawan diyan ay 8 hanggang 12 oras na walang pagkain. Nagsisimula ang katawan natin na gamitin ang mga tinatawag na glycogen stores bilang energy at nagiging stable ang blood glucose levels natin. Yun ang nangyayari kapag hindi tayo kumakain. So, yun yung period ng 8 to 12 hours. Okay, tumungo tayo sa higher or longer na period nang wala tayong kinakain. Yung 12 hours naman hanggang 18 hours. Yung karanasan ni Michael na 18 hours, 18:6, no? 18 hours siyang naka-intermittent fasting. 2 beses lamang siyang kumakain sa loob ng araw.
sa loob ng isang araw. Ang tawag po doon ay TMAD, 2 meals a day. So mangyayari doon sa pagitan ng 16 hanggang 18 na oras ng intermittent fasting, ang iyong katawan ay pumapasok sa tinatawag na ketosis, no? Ang atay ay nag-convert ng nakaimbak na fats sa ketone bodies natin na ginagamit bilang fuel ng muscle ng puso, no? At utak. Sa yugtong iyon, nababawasan ang pakiramdam ng gutom na nagsisimula ang tinatawag na fat loss dahil sa paggamit ng body fat bilang pangunahing pinagkukunan ng energy. Ang kaibahan nito, mga taga-subaybay, dati kasi ang ating energy ay nanggagaling sa carbohydrates. Nag-lessen tayo ng carbohydrates at naka-intermittent fasting tayo ng 18 hours. Saan ngayon kukuha ng energy ang ating katawan? So kapag tayo ay nasa state of ketosis, kapag nasa stage na tayo ng ketosis, nako-convert na ngayon yung naka-imbak na fats doon sa ating ketone bodies. At yun na ang nagiging fuel. Yun na yung nagiging source of energy ng ating katawan. Okay. Pag doon sa longer period pa, no? Kasi kanina ay ang sharing ni Michael ay 18 hours, yung 2 meals a day siya. Noong October, that was October to March 2024. From March up to present, today, Sunday, May 12, ay nag 1 meal a day siya. So, almost 24 hours siyang walang naka-intermittent fasting siya. Tingnan natin kung ano mangyayari sa katawan, ano? Generally, yung mental clarity ay lumilinaw, nagiging nasa sharpen ang ating yung mental clarity in general. Maaaring tumaas ang cortisol na nagdudulot ng pagtaas ng alertness at mental clarity. Nababawasan din ang ghrelin, ang hormone na nagpaparamdam ng gutom doon sa period ng 24 hours. Kaya hindi ka masyadong makakaramdam ng gutom sa panahon na yon. Sa mga sinasabi ng eksperto, ang proseso na ito ay tinatawag na nasa period ng autophagy. Ito ay nagsisimula kapag ang isang tao ay nagpa-fasting ng hindi bababa ng 18 oras. 18 oras yung patas, 18 to 24 hours. At ang autophagy, mga kalokarb at mga taga-subaybay, ay isang natural na mekanismo sa loob ng mga selula, no? Kung saan nililinis at inaalis ang mga hindi kailangan o sira ng mga bahagi ng selula. Nagre-repair ang ating katawan. Yun yung tinatawag na ang autophagy, ay yun yung period na isang natural process na nagre-repair, nagre-regenerate ang ating katawan, ano? Sa cellular level para magkumpuni ng mga sirang cells at i-recycle ito at gawing kapakipakinabang uli sa ating sistema. Nagaganap yun doon sa loob ng tinatawag na the longer period of intermittent fasting. Yun yung tinatawag na autophagy. Okay. Sa makatwid, itong longer period, na-extend lamang ang period ng intermittent fasting ni Michael dahil 3 months yung kanyang OMAD days, kahit na excuse me, kahit na gumaling na ang kanyang sakit, ano? At ang kanyang consideration ngayon, kaya gusto niya mag-gain uli ng weight dahil bumagsak ng kanyang katawan to 50 kilos at gusto niya bumalik doon sa 2 meals a day. So, dodoblehin lang niya yung pagkain niya. Yung 1 meal a day, dodoblehin lang niya yun para mag-gain naman siya ng weight. At isabay niya dito ang kanyang pag-exercise or resistance or strengthening training exercise. So, ganon mga kasama at mga kalokarb.
maikling elaboration ko doon sa naging karanasan ni Michael. Marami po tayong mga reference materials na magagamit doon sa intermittent fasting, hinggil sa TMAD, 2 meals a day, hinggil sa OMAD, or 1 meal a day, at autophagy, bilang reference natin ng mga baguhang miyembro ng Life Without Rice movement na gustong sumubok at pag-aralan ang mga philosophy at mga principles and applications ng low-carb lifestyle. No?